Hazel's POV. I can feel the something that warms my heart. I cried because of what Tita said to me. Because I know those years na wala ako ng pag-asa sa Panginoon. I blamed him because I know those years. For everything, higit sa lahat, tinalikuran ko ito. Mom, what did you do? Why is she crying? Matigas na sabi ni Jordan kaya't hinawakan ko ang kamay niya. No ka ba? Wala to. Natouch lang ako sa sinabi ni Tita. Ngiti ko pa sa kanya. We, naninigurong sabi niya. Oo nga, kaya dun ka muna. Alis! Natawa sila habang si Jordan ay nakanguso sa akin. Tinataboy na ako. Wala. Ito, nasasaktan na. Kuya, pakidala ako sa ospital? Sabi nito at kunwaring nahihimatay habang hawak ang dibdib niya. Si Kuya Diego naman nilapitan siya at saka hinila sa nakahiga na si Jordan. Ilang oras kami nag-usap nila Tita at Brooklyn. Super enjoy ako dahil ang babait nila. Pero medyo nalungkot ako sa kwento ng buhay ni Tita. What if nabuntis ako sa panggagahasa? I can't. Parang mamamatay ata ako. Feeling ko hindi ko yun kakayanin. Napagdesisyonan namin ni Jordan na umuwi na. Habang nasa biyahe, nakangiti ako gaya ni Jordan. I know his smile today is not true like the first day I saw him. Ano pala sinabi ni Mama kanina? Ba't ka naiyak? Tanong nito dahilan upang maalala ko ang sinabi niya. Sabi ni Tita, kinain mo raw ang tae mo nung bata ka pa. Sa pagkabigla niya na break niya ang sasakyan. We, sinabi niya yon? Sinabi ko kay Mama na wag sabihin yun eh. Gulat nitong sinabi at pinatakbong muli ang sasakyan. Tanga naman akong napatingin sa kanya. Hindi, pero gago, kinain mo talaga yung tae? Tanong ko. Napakamot siya ng ulo sa sinabi ko. Pinagtripan ako? Nakangusong sabi nito kaya't napatawa at pinigilan ng sarili. Nakuruti ng ilong niya. Pero kumain ka talaga ng tae. Natatawang sabi ko. Dati lang naman. Imalik ko bang tae yun at saka bata pa naman ako noon. Parang batang sabi nito. Anong lasa? Curious kong tanong kaya't napahinto niya ulit ang sasakyan na muntik ko nang ikapagok sa ulo. Hinampas ko ito. Naknam naman love. Nakakagulat tanong mo eh. Tapos pinaandar niya ulit ang sasakyan. Bawal ba? Curious lang naman. Ano ang lasa ng tae? Curious pa rin tanong ko. Nakita ko si Jordan nahihirapang magsalita. Parang di niya alam ang isasagot. Ewan, baka masarap. Malapit ko daw maubos eh. Humalakak ako ng tawa habang siya namumulang muka. Meron ka ng bagong name. Ngising sabi ko. Wag na, pagtitripan mo lang ako eh. Maganda kaya? Jordan Peter, nasarapan sa tae Ledesma. Tumawa ako ulit habang siya nakanguso lang at di na umimikit nagpigil ako nang wala sa oras. Mahirap pa namang sumuyo. Love, tawag ko pero dito sumagot at seryoso lang sa pagmamaneho. Baby Labs, tawag ko ulit pero nakakunot lang ang noo niya. Lovey Dubs, di talaga siya nagsalita kaya gusto kong umiyak. I hate being ignored and I know he knows that too. Pero nung magagawa ko, it's my fault naman. Pansinin mo na ako, please? Mangiyak-ngiyak kong sabi. I heard him sighing, pero hindi pa rin ako pinapansin. I'm sorry na. Nag-joke lang naman ako eh. Sorry na talaga, Labs. Pansinin mo naman ako. Pagpapumilit ko pa at pinipigilang maiyak. Huwag ka na magalit sa akin, love oh. Ayokong galit ka sa akin, love. Sabi ko sabay hawak sa kamay niya. Pero agad niya itong tinabig kaya hindi ko napigilan ang pag-iyak ko ng mahina. Nahalata niya yatang umiiyak ako. Tinigil niyang sasakyan sa gilid. Di ako lumingon sa kanya imbes ay nagkunwaring tulog na lamang ako. Hey, I'm sorry. It's a prank lang naman dapat nagalit ako eh. Di ko sinasadyang paiyakin ka, baby. Napakagago ko dahil napaiyak kita. Please, I know hindi ka tulog. Harapin mo ako and please forgive me. Malambing nitong sabi habang hinahaplos ang buhok. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Agad niyang hinawakan ang mukha ko at pinunasan ang mga luha ko. Ayoko kasi na nai-ignore ako, lalo na sa'yo. I'm sorry too, love. Mahinang sabi ko rito bago yumakap. Ayos lang. Nagbibiro lang ako eh. Mas gusto ko kayang akong pagtripan mo dahil alam kong komportable ka sa akin. Nakangiting sabi nito kaya napanguso ako. Bakit? Bakit ka nagagalit? Mahinang tanong ko dito bago kumalas sa yakap niya at tinitigan to. Gusto ko lang magpalambing. Nahihiyang sabi nito. Pero hindi ko talaga intensyon na aabot sa ganon, love. Promise.
Pero alam ko namang may kasalanan ako. Dagdag pa niya kaya napangiti ako. Lalambingin naman kita kahit di ka magtatampo eh. Tsaka kasalanan ko naman talaga yun. Ba't mo kasi sinabi na kumain ka talaga ng tae tapos sabi mo pa masarap? Agad niya akong sinaman ng tingin kaya't nag-peace sign ako. Eme! Sabi ko pa at mabilis siyang hinalikan sa labi. Pakurot nga ng ilong mo? Sabi nito kaya mabilis kong tinakpan ang ilong nito na nagpatawa sa kanya ng malakas. Tara na nga, baka abutin tayo ng umaga rito eh. Sabi ko kaya't napangisi siya. Naabot tayo ng umaga rito kung may iba tayong gagawin. Nakangising sabi nito at taratang nangiinis. Agad ko tong sinapak sa balikat. Sinamaan siya ng tingin. Bastos mo talaga eh, no? Sabay irap ko pang sabi. Joke lang, pero agad niyang nahawakan ng kamay at inila to kaya't napalapit ako sa kanya. Hoy, mag-ayos ka? Kanda o talutang kong sabi kaya't napatawa siya. Bakit ka nauutal? Sabi nito at mas talong inilapit ang kanyang mukha sa mukha ko. Ewan ko, parang di ako sanay eh. Parati naman kami naghahalikan. Minsan nga, nagbumomol pa kami tapos ngayon lang ako mahihiya. Wala. Ano, magmaneho ka na nga? Kunyaring naiinis ko pang sabi. Yes, master. Sabay salute nitong sabi. Nagmaneho na to habang ako naman dada lang ng dada. Alam mo, bago pa to magsalita, inunahan ko na. Baka pilosopohin na naman ako ng lalaking to eh. Siyempre, hindi mo alam. Sabi ko kaya natawa siya. Pero alam kong alam mo na talaga. Pambibitin ko pa. Ano? Kulot noong tanong nito. Na maganda ako. Confident kong sabi sa kanya. Of course, I know na maganda ka. Everybody knows that you're beautiful. Even the blind can see the beauty of your heart. Pakapin ra imong nawong nagwapa ikahapon. Pinakamaganda sa buong mundo. Napangiti ako. This man knows kung paano ako magiging masaya. Itong lalaking to ang galing magpahulog ng babae. Mas lalo tuloy ako napamahal sa kanya. Sobrang lalim na hindi ako makakaahon kahit anong gawin ko. We arrived safely. At pagdating namin doon, tulog na mga kapatid ko. Dito ko rin pinatulog si Jordan kasi late na kapag uuwi pa siya. I don't want to drive na lang. Dili na kaya dito na lang siya pinatulog. And of course, di naman itong first time niya. Let's just say na sometimes lang siya umuwi sa kanila at mas want niya na sa tabi ko ito matulog. Pero ever since wala pang nangyari sa amin because he knows na hindi pa ako handa. Good night, sweetheart. Malambing ang sabi sabay halik sa noo ko bago yumakap. Good night, love. Sagot ko rito. Like what the couples do, we cuddle hanggang dinalaw kami ng antok. Tumunog ang alarm ko at nagising ako. Binuksan ko ang mata ko at saka ko pa naramdaman that Jordan is not beside me anymore. Dali-dali ako bumaba and I saw him in the kitchen cooking. Good morning, love. He greeted and kissed me. Good morning too. Ginising mo sana ako para akong magluto? Ngumiti lang to sa sinabi ko. No need. I can cook naman. At saka masarap naman yata ako magluto. Mapang-asar na sabi niya kaya tinaasan ko to ng kilay. So sinasabi mo na hindi masarap ang luto ko? Malditang sabi ko kaya't nakita ko siya, nataranta at natatakot. Ha? Masarap kaya luto mo, love? Luto mo nga ang pinaka-favorite ko eh. Inirapan ko lang to bago umalis, papasok ng banyo. Pagkalabas ko, nagluluto pa rin siya. Nakatitig lang ako dito habang nagluluto. Ang kumag na kunot ang noo. When he feel my presence, kaagad siyang lumingon. Pero inirapan ko lamang ito. Love naman. Suyo nito pero hindi ko siya pinansin. I saw my brothers na nakangising tumitingin kay Jordan. Jordan just pouting on us. Umagang kay Suyo, kuya? Henry asked. Kaya inirapan ko to na kinatawan niya. Love language talaga ni ate ang umirap. Hindi ko sila pinansin at naghanda ng mga plato at baso sa lamesa. Love? Sabi niya, pagdating sa mesa at nilapag ang ulam. Tawagin mo na mga kapatid mo, Henry, para naman makakain na tayo. Agad na sumunod si Henry at pinuntahan ng mga kapatid. Tawagin mo na mga kapatid mo, Henry, para makakain na tayo. Agad sumunod si Henry at pinuntahan ng mga kapatid niya. Love, huwag ka na magalit, please. Di naman ako galit. Gutom lang talaga kaya wala ako sa mood. Oh? Di naman ako galit ha? Ngumuso ito at yumoko pero naglalaroan ng kutsara. Hindi laruan ng kutsara, Jordan.
Seryosong sabi ko kahit napaayos siya ng upo at agad binitawan ng kutsara. Sorry na. Huwag ka na magalit. Sabi niya sabay nguso. Nakikiuso sa FB. Inirapan ko lamang siya. Sinusuyo mo pa rin, kuya? Napalingon ako kay Henry. Kasama niya ibang kapatid ko. Oo ang hirap ng suyuin. Mahinang sabi ni Jordan, halatang nagpapaawa. Kain na tayo at may lakad pa ako. Sabi ko kaya agad silang napatingin sa akin. San punta mo? Tanong ni Jordan. I did not answer him at inisyaso na lamang ang mga kapatid ko. Jordan cooked fried rice, ham and hotdog. Tinignan ko itong nakayoko at walang laman. Ang plato. I sighed before nilagyan ng plato niya ng pagkain. I saw him, nagulat, pero ngumiti. Lakad with friends lang? Sagot ko sa tanong niya kanina. He just nodded, parang gustong magtanong. I started to eat my breakfast habang ramdam ang titig ni Jordan. Kumain ka na, Jordan. Huwag titig ng titig. Sabi ko kaya't natawa ang mga kapatid ko. At least, kuya, pinansin ka na. Sabi ni Henry, kaya't sinamaan ko ito ng tingin. He just peace sign. At least concerned pa rin siya sa akin, Henry, kaya kakain na ako. Jordan said pero hindi ko na to pinansin. Nang matapos na nga kaming kumain, agad akong naghugas ng plato. While washing the dishes, may naramdaman akong yumakap sa aking bewang. Jordan kissed my neck. Di ko na to inabalang paalisin dahil wala na naman ang mga kapatid ko. Pumasok na ang mga ito sa paaralan. Want ko sana silang ihatid but Henry refused it. Tabi ka muna, Jordan. I-arrange ko lang to mga nahugasan ko, sabi ko. Umalis to at kinuha mga nahugasan ko at siya na mismong naglagay sa lalagyan. Hinayaan ko lamang siya. Baby, galit ka pa rin sa akin? Malambing niyang tanong. I'm not galit kaya. I'm just gutom earlier at wala sa mood kaya I'm sorry sa pagtrato ko sa'yo. Ngumiti to sa akin bago yumakap. Sorry then, love. I did not mean na ganun ang pagkaisip mo. Ang luto mo ang pinakamasarap, promise yan. Ngumisi ako, mamaya to sa akin. I know masarap luto ko pero mas masarap ako. Sabi ko sabay kindat. Ngumisi siya sa akin at nilapit ang mukha niya sa mukha. Really? Can I taste you? Malungkot na sabi nito. Sorry but I'm not free to taste. Maarteng sabi ko. He did not bother to talk to me instead. He just pulled my taste. Sa bewang saka ko hinalikan. Habol hininga kami nang maghiwalay ang mga labi. Tinitigan namin ang isa't isa at akmang hahalikan ako but my phone tumunog. I saw our... Nag-iingay na naman sila. Where na kayo? Maya. Sa place na wala ka. Leia replied to Maya. Nakakatawa. Ha? 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 Maya replied to Leia. On the way na me. Si JM. Sa CR ba, JM? I asked at natawa. Lo, manghuhula ka na pala ngayon kay Hazel? Si JM. Oo, manghuhula na talaga ako. Nahulaan ko nga hindi ka pa nakamove on sa ex mo. Who's that? Napatin ako kay Jordan sa tanong niya. My friends, nag-iingay na sila sa GC? Sabi ko at tinignan ng phone ko. Ramdam kong paghila ni Jordan paupo sa sofa at yumakap sa akin. I know he is staring at my phone right now. Sinong ex ba? Marami kasi sila, you know, nakakalito. I laughed and feeling talaga nitong sa JM. JM? Lilian. Hoy, magsiligo na kayo. Maya. I think I need to look at that picture. Sa chat ni JM para masend ko kay Ken. He said at pinitsura ng phone ko at hindi nga ako nagkamali. He sent it to Ken. Kamusta pala si Ken? I asked him. He is not okay. Sinugod ang mama niya sa ospital. That's why he left here at pumunta ng ibang bansa. Napaawang ang labi ko. Di ba na nakarang taon pa umalis si Ken? Yes. Sagot niya and I can't believe it. I thought napagod si Ken or binigyan niya lang ng space ang kaibigan kong tanga. So hindi pa nakakalabas si tita sa ospital? Tanong ko ulit na nakikichismis. Chismosa ka rin pala, love. Pero yeah, hindi pa to nakalabas. I was shocked. I mean, super duper malala pa lang nangyari sa kanilang dalawa. Don't tell that to her. Tumango ako. Di pa rin mawala sa isip ko ang nangyari sa kanila. Hindi ka pa maliligo, love? Napabalik-was ako at mabilis pumunta ng CR. Gosh, anong oras na? Ayan, Hazel. Chismis pa kasi.
Mabilis ako naligo at pagkatapos ko, agad naman sumunod si Jordan sa akin at siya na ngayon ang naliligo. I wore oversized t-shirt color black and maikling short na kulay itim rin. Paglabas ko sa kwarto nakabihis na rin si Jordan. Like what he always wearing his t-shirt, color black and just a simple maong short. Oh, wanna go with me? I asked him at kita ko ang pagsigla ng mga mata niya. Yeah, of course. I wanna meet your friends too, even if I already know them. He smiled at naisipang i-chat ang GC namin. Tuloy ba tayo? JM? Oo, tuloy tayo at required ang jowa mamaya. Jowa ha? Hindi ex. I said bago tumawa. Mag-solo ka na lang, Hazel? Titig lang to ng titig sa akin. Let's go? Sabi ko at tumango siya nakangiti bago lumabas ng bahay. You're always happy with your friends. I hope your friendship with them never broke apart. I hope so, because I know I cannot find friends like them. Hazel's POV. Saan tayo, love? Jordan asked while driving at di lumilingon sa akin. Diyan lang sa may kanto, sa harap ng tindahan. I saw him nodded at saka kami nanahimik. Are you okay, love? I asked him. Kanina pa kasi siya parang wala sa kanyang sarili. To be honest, kinakabahan ako. Natawa ako na mahina at saka tumingin sa kanya. Ba't ka naman kinakabahan? Sino naman kasing hindi kakabahan, Beshi? Friends mong makikita ko later eh. Parang batang sabi nito at tinapunan akong saglit ng tingin. Di naman sila nangangagat, nangaaway lang. Sabi ko rito kaya't mas lalo siyang kinakabahan. De, joke lang. Agad na sabi ko pero walang nangyari at kinakabahan pa rin siya. Don't you worry, love. Kilala ka naman nila and I promise you that they will like you. I smiled at him, kaya tuminga sila ng malalim. Nag-usap lang kami hanggang marating namin ang tindahan nila Maya. Agad ako bumaba at nakasunod naman siya sa akin. Hinintay ko ang lalaki at ngumiti rito bago hinawakan ang mga kamay niya. Char, ngayon ka pa dumating porque artista yan? Maya said bago tumingin sa kasama ko na kinagulat niya. May kasama palang person. Sabi naman ni Lillian habang nakangisi. Hi, I'm Jordan Peter Ledesma. Introduced pa ni Jordan sa sarili pero tinaasan lang siya ng kilay ng mga kaibigan ko. I can feel the kaba of Jordan. That's why, pinisil ko ang mga kamay niya. Ay, Maya. Maliit na sabi nito sabay lahad sa kamay niya. Agad namang tinanggap ni Jordan ang kamay nito at nag-shake hands sila. Ako naman si Lillian. Jordan smiled at her bago nilahad ang kamay. Agad namang tinanggap ni Lillian ang kamay nito. Nasaan na sina JM at Leia? Akala ko Leia is here na. Tanong ko at maya-maya lang may sumigaw na nga sa likuran ko. Guys! Kahit di pa ako lilingon, alam ko na sa JM ang sumigaw. Kung makasigaw naman tong sa JM, kala mo naman naka-move on na sa ex. Leia said kaya't nagsitawanan kami. Wow, bakit? Naka-move on ka na sa ex mo? Ganti na ba ni JM kay Leia?